Meron pong magkapatid ang nagbakasyon sa lolo nila. Ang lolo po nila ay maigpit. At hindi lang maigpit ang lolo, masungit. Tanungin mo yung katabi mo, masungit ka ba? Masungit, maigpit, at nagbakasyon po sila doon magkapatid. Taas po ang mga kamay ng magkapatid. Yan, magkapatid. At sa pagbabakasyon po nila sa bahay ng lolo nila, sa province, salitan po sila maghugas ng pinggan. Sipag. Salitan. Yung isa sa araw na ito, yung isa naman sa susunod na araw. Salitan. At habang po sila ay naglalaro, isang araw, nagbabatuhan silang magkapatid. Naku! Tinamaan yung alaga ng lolo, yung pato. Yung pato. Patay! Sabi ng bunso, Kuya, yari ka kay lolo. Maigpit yun, masungit yun. Sabi mo, anong gagawin natin dito? Huwag kang mag-alala, sabi ng bunso. May suggestion ako sa'yo. Hindi kita isusumbong basta ikaw ang maghugas ng plato. Araw-araw. So, to make the long story short, itong kuya, siya po ang naghuhugas lagi ng plato. Siya lagi naghuhugas. Kapag medyo napapagod na siya, tinatamad na siya, kasi araw-araw siya na naghuhugas eh. Sasabihin ng kapatid niya, Kuya, ang pato ay plato. So, natatakot yung kapatid, baka isumbong eh. Hanggang sa isang araw, naglakas loob siya sa lolo niya. Umiiyak siya, sabi niya, Lolo, may kasalanan po ako. Nabato ko po yung pato po ninyo. Patay. Tawa si Olivia. Patay. Alam niyo po, nagulat siya. Hindi naman pala maigpit ang lolo. Hindi naman pala masungit. Niyakap siya, sabi niya, malit na bagay yun, anak. Malit na bagay yun, apo. Pinapatawad na kita. Kaya kinagabihan po, eto na, pagkatapos ng dinner, puporma na naman yung kapatid niyang bunso. Kuya, hindi mo na ako magaganyan. Pinatawad na ako ni lolo. Ikaw naman ngayon. Alam niyo mga kapatid, minsan po nabibigatan tayo sa mga kasalanan na nagagawa po natin. Minsan nakokonsensya po tayo. Minsan kahit nakakahingi na tayo ng tawad sa Diyos, pakiramdam natin ang kasalanan natin, ang bigat-bigat. Pakiramdam natin sa dami, sa laki ng kasalanan natin, parang hindi tayo kayang patawarin ng Diyos. Hawakan mo yung katabi mo, pangaralan mo siya. Sabi mo sa kanya, kasing laki man ng barko ang kasalanan mo, lagi mong tatandaan ang pagmamahal ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo at sa akin, kasing lawak, kasing lalim ng Pacific Ocean. Amen? Di ba, pag nakita niyo yung barko, ang laki-laki. Tama po? Pero kapag nandun na siya sa karagatan, nasa Pacific Ocean na siya, parang napakaliit. Tandaan po natin ang pagmamahal ng Diyos. Hindi mo kayang sukatin. Hindi mo kayang arukin. At handa niya tayong patawarin gaano mang kapigat ang ating mga sala. Kung nananalig ka dito, malakas nga na pala para kay Lord. Bilang papuri natin sa Kanya. Psalms chapter 38 verse 4, ang sabi po dito, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to carry. Sapagat ang aking mga kasamaan
Ang aking mga kasalanan ay nagsipagdaan sa aking ulo, parang mabigat na pasan. Mabigat para sa akin. Ito po ay sulat ng isang tao na nakukonsensya, nabibigatan sa kanyang sala, na halos hindi siya makatulog. Pakisabi po, false guilt. Pag sinabing false guilt, meron kasing positive guilt, meron pong guilt para kay Lord, galing sa Panginoon. Pero ang false guilt, galing po ito kay Satanas. Ito po yung kasalanan na ang isip mo, hindi ka kayang patawarin ng Diyos. Dito po, sabi po, burden daw ito na napakabigat. Nang epekto nito sa kanya, halos hindi siya makatulog. Sino po dito halos hindi niya makatulog? Hindi makatulog, may anxiety, may takot, kasi dinidikta ng dyablo sa'yo, laki ng kasalanan mo. Paparusahan ka ng Diyos. Mabigat ang mga kasalanan mo. Ang sabi nga po ng Proverbs 28:13, whoever conceals their sins does not prosper. Napakabigat po ng kasalanan. Para siyang mabigat na bato, mabigat na pasanin. Pero gusto po natin sabihin sa araw na ito, gaano man po yan kabigat, kaya po yan buhati ng ating Diyos. Amen. Gaano man kalaki ang ating mga sala, kaya yan hugasan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pakisabi nga sa katibo, Amen. Amen yan. Praise God. Sa bawat sakit, sa bawat karamdaman, sa bawat kasalanan, may reseta na binibigay ang ating Diyos from His Word. Babasa lang po ako ng mga ilang talata mula sa salita ng Diyos na nagsasabi na kaya kang pagalingin ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo. Kaya kang linisin ng Panginoon sa lahat ng iyong sala. 1 John 1:9, sabay-sabay po nating basahin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us. Kung sasabihin mo lang sa lolo mo, kung sasabihin mo lang sa Diyos, kung sasabihin mo lang sa iyong Ama sa langit, ang iyong sala, hindi ka lang niya patatawarin. Ang sabi dito, lilinisin ka niya. Yugyugin mo yung katabi mo, lilinisin ka niya. Huhugasan ka niya, kapatid. Hindi ka lang niya patatawarin, kundi huhugasan ka niya. Ang sabi niya, no? God will forgive us and cleanse us from all of our sins. Isaiah 1:18, ang sabi diyan, though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Nakita niyo po yung snow? Papanood niyo po? Napakaputi. Sabi ng salita ng Diyos, kahit pulang-pula ka na sa kasalanan, lilinisin ka ng Panginoon. Kasing puti ng snow. Kasing puti ng niebe. Pakisabi nga sa katabi mo, ang puti-puti mo ngayon. Come on, say it. Maniwala ka, kapatid. Sabihin mo sa kanya, ang puti mo ngayon. Sobrang tisay, sobrang tisoy. Ang linis-linis mo na ngayon kasi lumapit ka sa Diyos. At ikaw ay kanyang hinugasan. Palakpakan nga muna natin ang Panginoon. Psalms chapter 103 verse 12 says, as far as east is from west, so far has He removed our sins. God is going to remove our sins. Kaya kung ikaw yung taong hindi makatulog sa mga kasalanan mo, lagi kang takot, napapraning ka na, kung ano-ano nang pumapasok sa isip mo, kung ano-ano na nai-imagine mo, kapag lumapit ka sa Diyos,
nagpakumbaba ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Diyos, God is going to remove your sins. Malakas nga at mahina na amen. Amen! Hallelujah! Micah 7:19, you will cast all our sins into the depths of the sea. Wow! Sabi, itatapon daw ng Panginoon ang lahat ng ating kasalanan doon sa pinakamalalim na karagatan. Kapatid, ganon ang Diyos. Ganon siya. Ang sabi pa po sa Hebrews 8:12, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Mga kapatid, kalilimutan na po ng Panginoon ang ating mga sala. Hindi sa mahina yung pag-recall ng Panginoon, hindi dahil sa may sakit siya sa mind, kundi pinili ng Diyos na kalimutan ang lahat ng mga sala ko at salam. Sa technical na term, no record na tayo kay Lord. No record. Zero record. Amen. Amen. Kaya kapag kayo mag-asawa, pinapaalala mo sa asawa mo yung mga dati niyang kasalanan, sabihin mo sa kanya, hiningi ko na ng tawad yan kay Lord, nilimot na yan ng Panginoon. Sana, huwag mo na sanang balikan. Amen. Amen po. Minsan sa mag-asawa, lalong gumugulo yung kanilang pagtatalo kasi pinapaalala eh. 10 years ago, dati, ganito ginawa mo. Tagal na 10 years ago. Well, ang sabi ng salita ng Diyos, kapag ang Diyos magpatawad, nililimot niya ang lahat ng kasalanan. Amen. Pakisabi po, genuine confession. Meron pong pagsisisi na talagang galing sa puso. Totoo. Authentic. May pagsisisi talaga na mararamdaman talaga ng Panginoong Diyos na itong pagsisisi ng anak kong ito, totoo talaga to. Ang sabi po diyan, genuine confession restores our relationship with God. Tandaan mo, kapatid, kung totoo ang pagsisisi mo sa iyong mga sala, totoo na patatawarin ka ng Diyos. Malakas nga na amen dyan. Amen. Meron po akong kaibigan from Cebu City. Ang kwento niya po sa akin, nung sila yung mga bata pa po, nakapagnakaw po sila ng 5 piraso na langka. Nakakita na po kayo ng langka? Malalaking langka. Super tamis. Super laki, super sarap. 5 po, ninakaw po nila. At sila po ay nangumpisal sa pari. Ang sabi ng pari sa kanila, manalangin kayo ng 5, Ama namin sumasalangit ka, at 5, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Kasi 5 po yung ninakaw nila, so yun po ang hiningi sa kanila. Alam mo, sabi ng kaibigan ko, Father, gagawin na po namin tig sa 10. Nagulat si Father, 5 lang eh. Hindi po, gagawin na po namin tig sa 10. Kasi po, may babalikan pa po kaming 5 na langka. Alam nyo mga kapatid, ang hanap po ng Diyos, genuine repentance. Totoong pagsisisi. Tanungin mo ngayong katabi mo, totoo ka ba na nagsisisi? Totoo ka ba na humingi ng tawad sa Diyos? Kasi kung totoo ang pagsisisi mo, totoo na mararanasan mo ang pagpapatawad ng Panginoon. Malakas nga po ng amen po dyan. The prayer of the Pharisee sa Luke 8:11,
Verse 12. Tingnan niyo po ang panalangin niya. Kayo na po ang magsabi kung totoo po siya na nagsisisi. Tingnan niyo po kung genuine po ba yung kanyang repentance. Ano pong sabi niya diyan? God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Nanuro. Sabi niya, Lord, nagpapasalamat ako. Hindi ako kasi sama ng taong yun. Sabi po niya, I fast twice a week and I give a tenth of all I get. Sabi niya, Lord, salamat, hindi ako kasing sama ng tax collector na yun. Nagtatites ako palagi. Nagpapasting ako palagi. Nag-aayuno ako, nananalangin ako. Sa tingin po ba ninyo, genuine repentance mo ba yan? No amen. No amen po. Sa totoo lang po, gusto ko pong sabihin ng dahan-dahan sa inyo, walang forgiveness po sa mga taong walang genuine confession. Wala pong pagpapatawad na tatanggapin yung mga ganitong klaseng tao kapag lumapit sa Diyos. Hindi po sincere, hindi po totoo. Pakisabi po, fake confession. Hindi totoo yung kanyang pagsisisi. Kapag hindi totoo ang pagsisisi natin, pwede natin dayain ng ibang tao. Pero ang Diyos, hindi po natin kayang dayain. Amen. Pwede mong ipakita sa mga tao, nagsisisi ka. Pero nababasa ng Diyos ang laman ng puso mo, ang laman ng isip mo. Kaya, nung pinagpipray ko po ito, naramdaman ko po, nakikita ko po, napakaraming tao sa mga simbahan, napakaraming tao sa mga churches. At isa lang po yung tanong ko kay Lord, Lord, totoo po kaya lahat ng ginagawa naming paglapit sa iyo, pagpapakumbaba, pagsisisi? Alam mo, ang sabi ni Lord sa akin sa prayer ko, in-impress sa akin, yung genuine repentance, totoong patatawarin, totoong pagagalingin, totoong palalayain. Amen. Now, ano po ang genuine repentance? Ano po ang evidence of a genuine repentance? Meron po yung resibo. May resibo yan. Tatlo lang po gusto kong i-share sa inyo. Sino po dito gusto niya kapag nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan, genuine repentance? Taas po ang kamay. Ay, salamat po sa mga nagtaas ng kamay. So, meron pong tatlo na tinuturo ang Bible para ipakita natin sa Diyos na genuine, totoo. Ito pong pagsisisi natin. Unang-una po, pakisabi po, godly sorrow. Nakakaramdam ka ng lungkot sa puso mo. Na kapag tayo humingi ng tawad sa Diyos, nalulungkot po tayo. Nakakaramdam tayo ng conviction. Ang sabi dito sa Luke 18:13, tingnan niyo po yung godly sorrow. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Halos hindi siya makatingin sa taas. Halos hindi siya makalapit sa church. Sabi dito, sabi ng Bible, the tax collector stood at a distance. Hindi siya makalapit. Siguro nakaupo siya sa dulo, sa malayo. Kasi nahihiya siya sa Panginoon. At ang sabi niya, Lord, tawarin mo ako, makasalanan ako. Kung babasahin niyo ng dahan-dahan ito, titignan niyo po ang Biblia niyo, makikita niyo umiiyak siya. Nananaghoy, nananangis, nalulungkot. Ito po yung may genuine repentance. Wala naman sigurong tao na nagsusorry, nakangiti. Sorry Kapag ikaw ay humingi ng tawad sa mahal mong tao, malungkot
malungkot ang kalooban mo kasi mahal mo yung taong yan. At kung mahal mo ang Diyos, malungkot ka kapag nasasaktan mo siya. Amen. Pangalawa po, pakisabi po, restitution. Ito po yung isang resibo o evidence of a true, genuine repentance. Ano po ang restitution? Pagsasauli, pagbabayad, pagwawasto o pagtatama ng mali. Yan po ibig sabihin ng restitution. Ang isang taong mingi ng tawad sa Diyos, alam niya ibig sabihin nito, marunong siya bumawi. Pakisabi sa katabi mo, babawi tayo. Babawi tayo sa pamilya natin, babawi tayo sa ating mga magulang natin, babawi tayo kay Lord, maglilingkod tayo kay Lord. Amen! Yan po ibig sabihin ng restitution. Tignan po natin yung pinakita ni Zacchaeus sa Luke 19:8. Ang sabi po ni Zacchaeus, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga ari-arian, ibibigay ko sa mga duka, sa mga mahirap. At isasauli ko ng makaapat na bahagi sa lahat ng aking mga nadaya. Sa lahat ng aking mga nadaya, isasauli ko ng 4 times. Ang sabi po ng Luke chapter 19 verse 8. And verse 9, ano pong sabi ng Panginoon? Nang araw na ito, dumating ang kaligtasan sa bahay na ito. Sino po si Zacchaeus? Zacchaeus was a government official at that time. Kung si Zacchaeus ay nabubuhay ngayon, maaaring sabihin niya sa Panginoon, Panginoon, kalahati ng maleta. Kung meron akong nakurakot na 100 maletang kaperahan mula sa kaba ng bayan, ibibigay ko yung kalahati. At ang lahat ng aking mga ninakaw, 4 times, sasauli ko sa kanila. Parang sinasabi ni Zacchaeus, kahit wala nang matira sa akin, bilang pagsisisi, babawi ako, Panginoon. Babawi ako sa aking mga kakulangan. Amen. Sinong marunong bumawi dito? Pag nagkulang ka sa asawa mo, bumabawi ka. Pag nagkulang ka sa tatay mo, bumabawi ka. Nagkulang ka sa mama mo, bumabawi ka. Nagkulang ka sa kapatid mo, bumabawi ka. Maganda po yan. Restitution po yan. Ano po ba ang isang case po na pinapakita sa buhay ni Zacchaeus? Alam mo si Zacchaeus, mayaman po siya. He was so rich. He was a tax collector. And he was not only an ordinary tax collector. The Bible tells us that Zacchaeus was a cheap tax collector. Siya yung pinaka-cheap. Siya yung pinakamataas. Siya pinakamayaman. Pero alam niyo po, si Zacchaeus hindi po masaya. Hindi po siya masaya. Hindi po siya makatulog sa gabi. Wala siyang gana. Wala siyang kapayapaan kahit natutulog siya sa limpak na salapi. Wala po siyang kapayapaan. Alam niya pag namatay siya, may impyerno siya. Alam niya pag namatay siya, judgment ibibigay ni Lord sa kanya. Si Zacchaeus po yung tao na walang satisfaction, walang peace of mind. Pakisabi po, buslong butas. Naranasan ni Zacchaeus po yung sinasabi ni Prophet Haggai na buslong butas. Ano po yung buslong butas? Sulat nyo na lang po sa Haggai chapter 1 verse 6. Ang sabi ng Panginoon through Prophet Haggai, kayo'y naghahasik ng marami at nag-ani ng kakaunti. Kayo'y nagsisikain ngunit hindi kayo nabubusog. Hindi napapawi ang gutom. Kayo'y nagsisiinom ngunit hindi napapawi ang inyong uhaw. May mga damit ngunit walang makapagbigay init. Kumikita kayo ng upa, ang sabi po dito,
At ang upa ay inilalagay nyo sa supot na may butas. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. Buslong butas. Pag sinabing buslong butas, wala kang kaligayahan, wala kang kasiyahan sa buhay, wala kang kakontentuhan. Pag sinabing buslong butas, ang dami mong unnecessary expenses. Pwede din po yun. Pwede din po yun. Naalala ko po yung patotoo ng isang kapatiran natin dito. Nasa Canada na po siya. Nasa Canada na siya. Naranasan niya yung buslong butas. Siya po ang nag-testimony dito. Ang sabi niya, huwag niyo akong tularan mga kapatid. May dumating na pera sa akin, napakalaki padala ng aking asawa. Dapat sana itatites ko yung para kay Lord. Ang ginawa ko po, lahat ng pinadala ng asawa ko at maging yung tithes na para sa gawain ng Panginoon, para kay Lord, ipinambili ko po ng stock ng aking tindahan. Pero para lang buslong butas, sabi niya. Kasi walang nangyari sa stock. Naging matumal, hindi naging mabili, maraming may utang, hindi nabayaran. To make the long story short, nagsara po yung tindahan niya. Ang sabi niya sa amin, huwag niyo po akong tularan. Mga kapatid, kayo ang makakapagsabi sa harapan ng Diyos, Lord, nararanasan ko po ba yung buslong butas? Kapag nararanasan mo yan, isa sa sagot, restitution. Bumawi ka sa Panginoon. Ano man yung hindi para sa iyo, ibigay mo yan sa Panginoon. Ano man yung mga bagay na laan, intended para kay Lord, balik mo yan kay Lord. And God will heal you, God will forgive you, God will bless you. Amen. Napansin niyo po, pag nakakaranas ka ng buslong butas, kumakain ka pero parang hindi ka nabubusog. Kumakain ka pero hindi ka nasisiyahan. Nagugulat ka, ang daming gastos na hindi naman dapat gastusan. Tawag po diyang buslong butas. At ang pinakasagot dyan, lumapit ka kay Lord, magpakumbaba ka, Lord, pabawi ako sa iyo. Amen. Amen. Ano pa po? Panghuli po, genuine repentance po ito. Number 3, pakisabi po, confess, turn away, tapikin mo ng malakas yung katabi mo, stop, stop sinning. Yan yung totoong paghingi ng tawad sa Diyos. You confess, ipinapahayag mo ang sala mo, nagpapakumbaba ka, dumadako ka sa tahanan ng Panginoon, dumadako ka sa church, at doon sa presensya ng Panginoon, sinasabi mo, Lord, patawarin mo ako. At pagkatapos mo siyang i-confess, you turn away from your sin. Pakisabi po, 180 degrees. Hindi 360. Hindi 360 na, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatalikuran ko ito ng 360 degrees. Ayan, balik ka na naman. Dapat po 180. Pakisabi po sa katabi mo, 180 degrees. Panginoon, tinatalikuran ko po ito ng 180 degrees ang aking mga kasalanan. At inihihinto ko po ito. Amen! Pag ganon yung pagsisisi mo, totoo ang pagsisisi, patatawarin ka ng Diyos. Amen! Sabihin mo sa Panginoon, Lord, forgive me. Patawarin mo ako, Panginoon, yung panliligaw ko na uwi sa pagkaligaw. Amen? Nanliligaw, naligaw, ibig sabihin, nawala sa paglilingkod, nawala sa gawain. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Yung evangelism na ginagawa ko, naging evanggeligaw. Ayan nyo? Yung Bible study, naging Bible study. Lord, patawad.
Panginoon, patawad, instead na gabayan ko sila sa paglilingkod, ako po ang nanguna sa pagtalikod. Amen. Pakisabi sa katabi mo, paglilingkod, hindi pagtalikod. Amen. Panginoon, patawarin mo ako para akong aso. Na matapos kong isuka ang mga kasalanan na ito, para akong aso na binabalikan lahat ng aking isinuka. Forgive me, Lord. Amen. Pakisabi po, warning. Warning from the Lord. Tapos na po ako. Ito po, titigan niyo po ako ng mata sa mata. Mabigat na warning ito. Warning po. John 5:14. Later, Jesus found him at the temple and said to him, ito po yung taong pinagaling ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon, at nakita sa templo, nakita sa church. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, see, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you. Tingnan niyo po ako saglit. Warning po ito. Ikaw na lumalapit sa Diyos. Ikaw na humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Sabi ni Lord, stop sinning. Ihinto mo na yan. Ano man yung kasalanan na ginagawa po natin, ihinto na natin. Stop na natin. Pakisigaw, stop! Stop. Mas malakas, stop! Stop. Sabi ng Panginoon, stop sinning or else something worse might happen to you. Something worse. Something worse. Hindi mo pwedeng lukuhin ang salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng lukuhin ang Diyos. Ay, okay lang. Mahalaga, nasabi ko na kay Lord yung kasalanan ko. Ano ngayon kung balikan ko? Ano ngayon kung yung sinuka ko, kinain ko ulit? Ano ngayon kung paulit-ulit kong gagawin ang kasalanan ito? Sabi ni Lord, something worse might happen to you. Hindi ko alam kung ano yung pwedeng dumapo na sakit sa atin. Hindi ko alam kung anong pwedeng dumapo na matinding aksidente sa atin. Hindi ko alam kung anong pwedeng dumapo na matinding problema sa atin. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, sabi ni Lord, something worse. Worse. Kung ibig sabihin ng something worse, kung may problema kang pinagdaanan, may mas worse pa dyan. Kung may challenge ka na pinagdaanan, may mas worse po dyan. Kaya ako po, pag humingi po ako ng tawad sa Diyos, hindi lang po ako humingi ng tawad, humingi po ako ng lakas. Humingi po ako ng kapuspusan sa banal na spirito na wag ko nang balikan ng kasalanan na yun. Kasi po, pag binalikan ko po, something worse. Pwedeng maputulan ako ng paa. Pwedeng may mamatay sa akin. Pwedeng may mangyari sa akin na nakakahiya. Kaya, every time I confess my sin before the Lord, I ask God to give me strength. Kasi kung sa aking sarili, wala po akong magagawa. Nasa katawang lupa pa rin ako. May kahinaan pa rin po ako. Kaya sabi ko, Lord, wag mo lang ako patawarin, palakasin mo ako. Wag mo lang ako patawarin, baguhin mo ako. At kung nakikita mo sa future, na gagawin ko ulit ang mabigat na kasalanan ito, pwede pa po, kunin mo na lang ako. Pwede po, kunin mo na lang ako. Huwag ko lang magawa yung mabigat na kasalanan na yan. Amen. I encourage you, brothers and sisters, ask God to give you strength, to give you extra grace na ma-overcome yan. Amen. May kakilala po ako as I end. Ayaw niyan tumigil sa kasalanan. He is from Antipolo City. May edad na po siya. Lalaki po siya, ama siya ng tahanan. Ayaw niyan tumigil sa pagsusugal.
Kasi po, pag nagsugal po siya, wala siyang talo. Ang tawag sa kanya, hustler. Hustler po ito. Wala pong talo. Hanap buhay niya na ang sugal. Siya po yung nagsusugal na dumadami ang pera. May mga nagsusugal, natatalo kayo, nauubos ang pera nyo. Pero siya, ibahin nyo, hustler. Hustler po siya. Pero yung anak po niya, dinapuan ng sakit, ng karamdaman. Pinag-pray na po ng pastor, hindi po gumagaling. Pina-check up na sa doktor. Dinala na sa mga malalaking hospital. Hindi pa rin po gumagaling ang bata. Hanggang yung bata, napuspos siya ng banal na spirito, ang sabi niya, "Pa, baka may message sa'yo si Lord. Siguro kaya hindi ako gumagaling, kinakailangan mo nang ihinto yung pagsusugal mo, pa. Pa, i-stop mo na yung pagsusugal mo. Baka buslong butas to. Baka pinapalo ka na ni Lord." Alam mo, nakonsensya yung tatay kasi yung bata pa po yung nangaral. Dapat matanda nangangaral sa bata. Pero yung bata pa po ang nangaral sa matanda. Siya pa ang nagpaalala ng salita ng Diyos. Siya pa nagbigay ng warning. Pa, pag di ka stop dyan, baka di na ako gagaling. Baka mamatay na ako. Nakonsensya po yung tatay. Kinonfess niya sa Panginoon ang kanyang kasalanan. Nag-turn away siya. In-stop niya ang pagsusugal. And suddenly, miraculously,